isang bansa sa malayong silangan, upirang ngalan perlas ng silanganan. Ang kagandahan nito ay walang katulad, pinto't pilak, bulaklak ay namumukadkad. Bangon upir, bangon tayo ay aahon sa mga dayuhang umandipin noong unang panahon. Tumindig ka, gulat ang iyong mga mata, panahon na sabi ng Abay-Yahawa. Yada. Hello po sa ating lahat at sa ating mga tagapakinig. Mapagpalang araw, hapon o gabi sa inyong lahat. At muli, samahan niyo kami sa ating pagpapatuloy ng talakayan. At ngayon po ay ating itutuloy ang ating pagtalakay sa ikalawang aklat ng Kronika. Apo. Kabanata 21. Pagkamatay ni Haring Jehoshaphat, ang kanyang panganay na anak na si Jehoram ang humalinis sa kanya bilang hari ng sambahayan ni David. Ang mga kapatid ni Jehoram na mga anak din ni Haring Jehoshaphat ay sina Azariah, Jehiel, Zechariah, Asaryahu, Michael at Jephthah. Binigyan sila ng kanilang ama ng maraming pilak, ginto at mga mahalagang kagamitan, pati na rin ng mga pinatibay na lungsod sa Judea. Ngunit ang pagkahari ay ibinigay kay Jehoram sapagkat siya ang panganay. Ang paghahari ni Haring Jehoram, sambahayan ni David. Jehoram. Nang mapatatag na ni Haring Jehoram ang kanyang sarili sa kaharian, ipinapatay niya ang lahat ng kanyang mga kapatid at pati na ang ilang opisyal ng sambahayan ni David. 32 taong gulang si Haring Jehoram nang siya ay maging hari, at siya ay naghari sa Jerusalem ng 8 taon. Nag-asawa si Haring Jehoram ng anak ni Haring Ahab at sinunod ang mga lakad ng mga hari ng sambahayan ni Ephraim. Ginawa niya ang masama sa paningin ni Yahawa. Subalit dahil sa tipan ni Yahawa kay Haring David na magpapanatili ng ilawan para sa kanya at sa kanyang mga lahi magpakailanman, hindi niya winasak ang sambahayan ni David. Sa panahon ni Haring Jehoram, naghimagsik ang Edom laban sa sambahayan ni David at naglagay ng sariling hari. Kaya't si Haring Jehoram ay nagtungo roon kasama ang kanyang mga pinuno at lahat ng kanyang mga karwahe. Pinalibutan ng mga Edomite ang hari at ang mga pinuno ng kanyang mga karwahe. Ngunit lumaban siya at nakatakas sa gabi. Hanggang sa araw ng pagsulat nito, nanatiling naghimagsik ang Edom laban sa sambahayan ni David. Naghimagsik din ang Libna noong panahong iyon, sapagkat tinalikuran ni Haring Jehoram si Yahawa na alahayam ng kanyang mga ninuno. Nagtayo siya ng mga matataas na dambana sa kabundukan ng Judea at isinama niya ang mga taga-Jerusalem sa pagsamba sa mga idolo at inilayo ang sambahayan ni David sa daan ni Yahawa. Nakatanggap si Haring Jehoram ng isang liham mula kay Elijah na propeta na nagsasaad, ganito ang sabi ni Yahawa, ang alahayam ng iyong ninunong si Haring David. Hindi mo sinunod ang mga lakad ng iyong ama na si Haring Jehoshaphat ni ng iyong lolo na si Haring Asa
mga hari ng sambahayan ni David. Sa halip, sinunod mo ang mga lakad ng mga hari ng mapaghimagsik na sambahayan ni Efraim. Pinamunuan mo ang mga taga-Judea at taga-Jerusalem sa pangangalunya sa mga idolo, tulad ng ginawa ni Haring Ahab ng sambahayan ni Efraim. Ipinapatay mo pa ang iyong mga sariling kapatid na lalaking higit na mabubuti kaysa sa iyo. Kaya ngayon, parurusahan ni Yahweh ang iyong sambahayan, ang iyong mga anak, ang iyong mga asawa, at lahat ng iyong ari-arian. Ikaw mismo ay magkakaroon ng malubhang karamdaman hanggang lumabas ang iyong bituka. At pinukaw ni Yahweh ang mga Pilistin at ang mga Arabo na malapit sa mga Koshite upang magalit kay Haring Jehoram. Sinalakay nila ang Judea, nilusob ito at ninakaw ang lahat ng kayamanan sa palasyo ng hari, pati na ang kanyang mga anak at mga asawa. Walang natira sa kanya kundi si Ahaziah, ang bunso niyang anak. Pagkaraan noon, pinahirapan ni Yahweh si Haring Jehoram ng sakit na hindi nagagaling hanggang lumabas ang kanyang bituka dahil sa karamdaman. Skin disease. Skin cancer. Lumabas yung bituka. Skin cancer yun. Sa ikalawang taon ng kanyang karamdaman, lumabas nga ang kanyang bituka at siya ay namatay sa matinding sakit. Wala ni isa mang gumawa ng apoy ng pagluluksa para sa kanya, gaya ng ginawa sa kanyang mga ninuno. 32 taong gulang si Haring Jehoram nang siya ay maging hari, at naghari siya ng 8 taon sa Jerusalem. Siya ay namatay na walang nakikiramay at inilibing sa lungsod ni David, ngunit hindi sa libingan ng mga hari. So talagang matindi pag idolatry na ang ginawa mo, no? Pati mga ultimo mga ari-arian niya, mga kamag-anak, asawa, anak, di ba, pinarusahan. Tapos matinding Bawal sakit ang pa ang kinakain. kanyang. Oo, tinding sakit pa yung kanyang kamatayan. Dahil nagtayo siya ng mga matataas na dambana. Tsaka yung una pa lang, pinukaw ng alahayam yung mga kapitbahay na kaharian para magalit sa kanya, no? Tsaka unang-una yung ginawa, pinapatay pa niya mga kapatid niya. Siya na nga ang hari eh. Pero pinapatay pa niya yung kanyang mga kapatid. So, nagdududa siya na maagawan ng kapangyarihan. Yun po. May reaction kayo, bro? Bali, skin cancer na pala nung araw. Kinakain Ganun ba yun? laman. Bakit sa bandang tiyan? Skin cancer yun, sis, yung sa may tiyan. Ano yun? Hindi naman Bukol-bukol siya din yun. Hindi naman Nakita siya na ako ng ganon. na-expose. Nakita Pero na ako hindi ng naman, ganon. pero bakit laging nakahubad? Parang ganon? Lumabas bituka. Oo, kinakain nga ng bakterya yung balat mo, tapos yung laman mo. Akala Hanggang ko sa, yung skin cancer exposed sa araw. hanggang sa, hindi sis, yung skin cancer na sinasabi ko, yung bakterya na Ah, kakainin yung laman mo. Mm. parang ketong. Hindi siya ketong sis. Iba pa Masakit yon. siya eh. Masakit siya. Ano yun, Grabe. talagang parusa yun eh. Nakita na ako doon, kaya ako naman alam kasi yung kasama ko sa opisina, kumakain sila ng mga, kasi pinupulutan nila mga double dead, ano, Ayun. niligarilyo, tapos inom ng alak, 2 Red Horse gabi-gabi, walang palya yun, tapos ang sigarilyo niya. Humina ang resistensya, no? So, yung katawan niya, may nag-distribute ng nutrients sa mga balat niya. Una yun, nagbukol sa tiyan.
Yung bumukol sa tiyan, gano'n pala ang skin cancer. 'Pag dinidiinan mo walang sakit, hindi mahapdi, hindi mahapdi. Pero 'pag pumutok na siya, Hmm. yun na kinakain na yung ano mo, kinakain na yung balat mo. Sige, ano yun, bacteria siya. Hindi ko alam kung skin cancer ang tawag do'n. Pero ang nagsisimula yung sakit na yun sa tiyan, sa Ay, tiyan. sakit sa tiyan, ayun oh. Hindi, Sa tiyan, sakit sa tiyan o bituka. hindi sa balat ng tiyan mo. Ibig sabihin dito sa tiyan mo sa labas, kinakain Nandun ng yung mga parasite sa tiyan eh, no? Yung mga kinakain niya. hindi, iba yun sa loob, sa labas. Unti-unti inuubos yung balat niya, tapos na yung ano niya, yung laman na. Ang ginawa nga doon, in-scrub ng ng Clorox na pinang-i-scrub. Tsaka aquaxinada. Pinagsama na yung Clorox tsaka aquaxinada. Binabras ng gano'n para mamatay lang yung bacteria eh. Hindi na makuha sa gamot eh. Ay, umiiyak siya. Hanggang sa hindi na kinaya, ayun, umuwi na lang ng probinsya, doon na namatay. Pero namatay siya talaga ng hirap. Dahil pinaplastic na lang yung tiyan niya para hindi malaglag dito pa niya. Yan yung nangyari dyan. At Nangyari din kaya mo talaga. nakita mo yung bro para ma-share mo, no? Ayan yung nangyari dyan. Kay Joharan. Sakit pala, no? Tumalikod siya, yun naman kasi parang ganun din. Lahat ng tao, sinisiraan niya. Karma, ano, karma ang nangyari to. Ganyan din nangyari yan, parusa naman yan. Grabe. Yan yung mga nakakatakot na parusa. Kaya yung mga na tumalikod sa mensahero na at tumakwil sa kanya at sumira sa kanyang pangalan. Ako, delikado yun. Delikado yun. Lahat naman namamatay pero yung kamatay na ganun, parang Oo, ang sakit na, may no? pain. Di ba, yung kamatayan na yun, matagal na pain yun. Matagal na paghihirap yun. Yung nangyari doon matagal na paghihirap. Saka Bago walang siya naiwan sa kanya, kundi isang anak lang, no? Pati mga asawa niya, wala. kasi Arian mabaho yan. yun, sis eh. Sis, mabaho yun. Oo, parang ano, Parang yun alam nga, nyo yung parang patay na daga. Patay na daga. ay, parang diabetic, hindi gumagaling yung sugat. Basta ang amoy nun, patay na daga. Parang ganun. Tsaka nararamdaman niya yung kain ng bakterya na hindi niya maintindihan kung anong pa. Hanggang sa naging manhid na, nauubos na lang yung laman niya. Oo, wala nang skin eh. Grabe, ang saklap naman ng inabot ng kamatayan nito. Sakit talaga. Grabe yan. Nako. Maawa kayo dun sa tinapuan. Hindi ka dapat maawa. Imagine pinatay niya kanyang mga kapatid. Sabagay, Kakaawaan ba pinatay yan? ng mga kapatid, mga So, Grabe yan. ang punishment pala, hindi lang sa impyerno, Dito pa lang sa lupa ay Dito pa parang, lang. alam mo na kung anong sasapitin mo. Buwan yan, sis. Buwan. Kaya yung sakit ni Joharam na yan. Jehoram. Joharam. Buwan yan, inabot. Ilang buwan bago pa siya namatay. Siyempre, wala namang mga gamot na noon. Wala pang modernong kagamitan para So, nakakahawa yun, bro. Nakakahawa? Hindi, sis, hindi. Hindi. Sa kinaano yun eh. Na-contaminate na yung buong system niya. Ma-contaminate na. Ayun yun. Pero Wala hindi na nata-transfer sa iba. hindi nata-transfer. Sariling system mo na yun. System Oo, ng katawan. sa sariling system. Ka nga dahil, di ba yung parang sigarilyo? Yung nauupos na sigarilyo. Ganun ang nangyayari sa tiyan niya. Sa tiyan talaga nagsisimula yan. Yeah. Sa tiyan.
Sa labas ng tiyan, ah. Kaya shinare ko lang dahil na, ano nga, yun yung kinamatay. Hindi nag-ano sa iba kundi sa tiyan. Doon mismo sa labas ng tiyan, sa balat. Yan nagsisimula. Grabe yan. Parang nagbubukbuk na nagnanaknak na hindi mo maintindihan. Anong medical term dyan? Hindi ko alam sis eh. Rare Skin ata yung cancer. case na yun. Parang rare yung case na yun. No. Parang ganyan din yung ano, yung breast cancer ng lola ko. Nagsimula lang sa ano, yung nagkaroon Parang ng bukol. anong tigyawat. Parang Oo, tigyawat. parang Pero gano'n, pag, nagsimula. pinipress mo, hindi masakit. Ano, abdomen talaga. Pag pinres mo, hindi masakit. Pero katagalan, maano na. Ngayon, may nagpayo sa kanya. Kasi noong time na yon, di pa ako, ano nun eh, party-party pa kami noon. 20, ano kasi yun, ginaganap, parang 2012. May nagpayo sa kanya na magpa-check up na siya sa doktor. Kasi nga nung pinisil niyang gano'n, medyo malaki na yung bukol. Ano, sabi, ba't di mo nararamdaman? Sabi gano'n ng Taiwanese na, ano, na marunong mag-Tagalog eh, na anak ng, ano ko, nung amo ko. Nung, ano, nung kaibigan ng amo. Sabi, hindi, wala yan, malayo sa dito. Kaya hindi, sabi sa kanya, mag-ano ka, magpa-check up ka. Bilang kapatid, sabi, magpa-check up ka. Delikado yan, sabi. Yun pala yung, after 3 years, yun na nangyari. Ano na? 3 years. After 2 years lang pala, yun ang nangyari. Grabe. Grabe nangyari doon. Wala na nag-hold Buti sa na lang, likod. nagbago tayo ng diet, no? Yung lifestyle natin. Grabe yun, grabe. Grabe ang mga ano, ang mga ano ngayon, mga pagkain. Grabe. Ngayon, matindi yun. Lalo na yung sigarilyo. Dati, ang sigarilyo, pag hindi mo hinihit, ano, namamatay. Ngayon, kahit hindi mo na siya hinihit, pag basta sinindihan mo, dire-diretso, namamatay. Ibig sabihin, punong-puno ng chemical yun. Ganyan na ngayon. Ganyan na ngayon, kalala. Ang sigarilyo kasi, 1,000 plus ang chemicals niyan eh. Pero yan, dahil sa bisyo. Eh, yung kay, ano, Jeho, Jehoram. Pwede kay horam. Jehoram, galing mismo sa alayam. Eh. Yan na pala yun, no? May bisyo din yun. Ibig sabihin pala, ano, ibig sabihin pala, may ganyan na pala sakit dati pa. Rare yan. Rare yan sakit din. Hindi yan pangkaraniwan. Parang sa mga taong ano lang ata yan, yung mga malala. Malala ang kasalanan. Kasi malala din ang mga pinagagawa nun. Eh. Kaya tawag ko pang kapatid nun, ano? Bilang kapatid. At pinapatay niya yung mga kapatid niya, grabe. Pati yung mga ano niya, yung mga ano, mga official Mga niya, pinuno. pinapatay niya rin. Opisyal. Mga official niya, pinapatay niya. Grabe. Ano, grabe nga Takot siya, takot. Takot maagawan. Kaya pero tuloy grabe wala nga lahat. idolatry yan. Grabe nga idolatry. Ngayon pala ang binibigay talaga ng idolatry, ano? Matinding, ano, no? Matinding hallucination na aga-agawin sa iyo yung trono, sobrang inggit mo, ano nyo pala yun? Sabagay, hindi natin alam dati, ngayon lang natin nalalaman. Hindi kaya ganyan din ang mangyari kay ano, kay BBM? Tingnan natin. Ayaw ano eh, kumbaga ayaw ng ano na may pumalit sa kanya. Eh yung ano Tingnan may natin. dala-dala Mga na nasa siyang, paligid niya. oo, may dala-dala na siyang ano ngayon eh, bag. Mhm. Oo, 'di ba may ano na siya? May ano ba yung tawag doon?
Brown bag. Colonoscopy bag? Ano? Ano dadala na siya ng, baka inumin, mga ganon. Siya na Hindi, nagdadala. hindi. Yung ano, nakakabit na sa ano niya, sa baywang niya. O ngayon, Oo. sabi, Hindi, matagal na ay ano, simula nung na ano siya na-confine, di ba? Meron oh, na talaga. kasi iba pala yung mga pinapakitang ano, news Oo. na nag-ano siya. May Nakakadolo. dala-dala na siyang ano, nakaumbok sa may ano niya sa baywang niya. So pareho siya ng tatay niya, no? Hmm. Grabe, Kung tunay niyang tatay yun. grabe, pagka nangyari yun, ako, sabihin, yung mga pagkukulang niya, sinigil na siya. Hmm. Matindi itong ano, Kasi lahat ng matindi. ano, ng kakumpetensya niya sa politika, gusto niyang sirain eh. Baka ganito rin kay Jehoram mangyari sa kanya. Malalaman natin yan sa susunod ng mga ano, kasi tumataas na yung ano ata, yung panawagan sa kanya eh. Hmm. At tumataas na rin ang negative ano niya, rating. Hindi na siguro iaalaw Yung lang, panawagan mangyayari niya, lang yun pag pumayag na Amerika. yung panawagan sa kanya. Sige, tuloy na tayo. Patuloy na tayo. Ay po. Tuloy na. Go. Kabanata 22. Haring Ahaziya, sambahayan ni David. Ginawang hari ng mga taga-Jerusalem si Ahaziya, ang bunso sa mga anak ni Haring Jehoram, bilang kapalit niya, sapagkat pinatay ng mga mananalakay na kasama ng mga Arabo ang lahat ng mas nakakatandang anak. Kaya't si Ahaziya, anak ni Jehoram, hari ng sambahayan ni David, ang naghari. 22 taong gulang si Ahaziya nang siya ay maging hari, at siya ay naghari sa Jerusalem ng 1 taon. Ang pangalan ng kanyang ina ay Athaliah, apo ni Omri. Sumunod din siya sa mga lakad ni Haring Ahab ng sambahayan ni Ephraim, sapagkat hinihikayat siya na kanyang ina na gumawa ng masama. Ginawa niya ang masama sa paningin ni Yahweh, gaya ng ginawa ni Haring Ahab, sapagkat pagkamatay ng kanyang ama, ang mga tagapayo nito ang naging tagapayo niya. Sinunod din niya ang kanilang payo nang sumama siya kay Joram, anak ni Haring Ahab, upang makipagdigma kay Haring Hazael ng Aram sa Ramoth Gilead. Nasugatan ng mga Aramean si Haring Joram, kaya't bumalik ito sa Jezreel upang magpagaling mula sa kanyang mga sugat na tinamo sa labanan sa Ramoth Gilead laban kay Haring Hazael ng Aram. Pagkatapos, si Haring Ahaziya, anak ni Jehoram, sambahayan ni David, ay pumunta sa Jezreel upang dalawin si Joram na anak ni Haring Ahab, sapagkat siya ay sugatan. Sa pamamagitan ng pagdalaw ni Haring Ahaziya kay Haring Joram, isinakatuparan ni Yahweh ang pagbagsak ni Ahaziya. Pagdating niya, sumama siya kay Joram upang salubungin si Jehu, anak ni Nimshi, na pinahiran ni Yahweh upang lipulin ang sambahayan ni Ahab. Nang ginagawa ni Jehu ang paghatol sa sambahayan ni Ahab, natagpuan niya ang mga pinuno ni Haring Ahaziya at ang mga anak na lalaki ng mga kamag-anak nito, at pinapatay niya sila.
Hinanap ng mga tauhan ni Jehu si Haring Ahaziah at natagpuan nila siya na nagtatago sa Samaria. Dinala siya kay Jehu at pinatay. Inilibing nila ito sapagkat sinabi nila siya ay anak ni Jehoshaphat na humanap kay Yahweh ng buong puso. Kaya't wala nang sino man sa sambahayan ni Azia ang naging sapat na makapangyarihan upang angkinin ang kaharian. Athaliah at Joash. Nang makita ni Athaliah na ina ni Haring Ahaziah na patay na ang kanyang anak, nilipol niya ang buong angkan ng hari ng sambahayan ni David. Ngunit si Sheba, anak na babae ni Haring Jehoram, kinuha si Joash na anak ni Haring Ahaziah at itinago mula sa mga prinsipe na papatayin. Isinama niya ito at ang yaya nito sa isang silid tulugan, sapagkat si Jehosheba, anak na babae ni Haring Jehoram at asawa ng saserdoteng si Johaida, ay kapatid ni Haring Ahaziah, kaya itinago niya ang bata kay Athaliah upang hindi ito mapatay. 6 na taon siyang nanatiling nakatago kasama nila sa templo ni Yahweh, habang si Athaliah ang namamahala sa lupain. So, ito pala si Athaliah, anak ni Jezebel, saka ni Haring Ahab, no? Kaya talaga, Kanaanita din. At pinatay lahat ng sambahayan ni David, lahat ng doon, ng pamilya na pwedeng maghari. So, gusto talaga niyang kunin ang kaharian. Pero itong yung nagtago ko sa kay Joash. Bali, niya to? Bali, pamangkin niya, no? Haring Jehoram, anak. Siguro anak ni Haring Ahaziah sa ibang babae. Pero ito kasi, kaya itinago niya yung bata kasi na-impluwensyahan siya ng kanyang asawa na Levita, Na sacerdote, saserdote. o si Jehoiada. So, kumbaga, naituturo ang tama. Kaya naitago niya yung bloodline. May naitabi siyang bloodline ni Haring David. Ayun. Naging righteous din ito si Joas eh. Lumaki siya sa pangalaga ng saserdote, mag-asawa nila. O, tuloy natin sis. Okay po. Salamat. Kabanata 23. Si Jehoiada at ang pagpapahid kay Haring Joash. Sa 7 taon, ipinamalas ni Jehoiada na saserdote ang kanyang lakas. Nakipagtipan siya sa mga pinuno ng pangkat ng tig-100. Sina Azariah, anak ni Jeroham, Ishmael, anak ni Jehohanan, Azariah, anak ni Obed, Maaziah, anak ni Adaiah, at Elishaphat, anak ni Sikri. Naglakbay sila sa buong Judea at tinipon ang mga Levita at ang mga pinuno ng mga angkan ng Israel mula sa lahat ng mga bayan. Pagdating nila sa Jerusalem, ang buong kapulungan ay nakipagtipan sa hari sa templo ni Yahweh. Sinabing Jehoiada sa kanila, ang anak ng hari ang maghahari, gaya ng ipinangako ni Yahweh tungkol sa angkan ni David. Ito ang gagawin ninyo.
ang ikatlong bahagi sa inyo, mga saserdote at Levita na nakatalaga sa Sabat, ay magbabantay sa mga pintuan. Ang ikatlong bahagi ay sa palasyo ng hari, at ang ikatlong bahagi ay sa pundasyong pintuan. At iba pang mga tao ay mananatili sa mga looban ng templo ni Yahweh. Wala sino mang papasok sa templo ni Yahweh maliban sa mga saserdote. At mga Levita na nagsisilbi, sapagkat sila ay itinalaga. Ang iba ay hindi pwedeng pumasok ayon sa utos ni Yahweh. Ang mga Levita ay pupwesto sa paligid ng hari, bawat isa ay may hawak na sandata. Sino man ang pumasok sa templo ay papatayin. Manatili kayong malapit sa hari saan man siya magtungo. Sinunod ng mga Levita at ng lahat ng mga tao ng Judea ang utos ni Jehoiada na saserdote. Bawat isa ay kinuha ang kanyang mga tauhan, ang mga nakatalaga sa Sabat at ang mga paalis na, sapagkat hindi niya pinauwi ang alinman sa mga grupo. Pagkatapos, ibinigay niya sa mga pinuno ng tig-100 ang mga sibat at ang malalaki at maliliit na kalasag na dating kay Haring David at nakalagak sa templo ng Alahayam. Iniligay niya ang lahat ng tao, bawat isa ay may hawak na sandata sa paligid ng hari, mula sa kanluran hanggang silangang panig ng templo, malapit sa altar at sa templo. Pagkatapos ay inilabas ni Jehoiada at ng kanyang mga anak ang anak ng hari. Inilagay ang korona sa kanya, ibinigay sa kanya ang kopya ng tipan, at ipinahayag siyang hari ng sambahayan ni David. Pinahiran nila siya ng langis at sumigaw, "Mabuhay ang hari!" Nang marinig ni Athaliah ang hiyawan ng mga tao habang tumatakbo at nagpapalakpakan para sa hari, pumunta siya sa mga tao sa templo ni Yahweh. Pagtingin niya, nakita niya ang hari na nakatayo sa tabi ng haligi sa pasukan. Ang mga pinuno at ang mga taga-ihip ng shofar ay nasa tabi ng hari. At ang lahat ng tao ng lupain ay nagdiriwang, umiihip ng mga shofar, at ang mga musikero ay nagpupuri gamit ang kanilang mga instrumento. Pinunit ni Athaliah ang kanyang mga damit at sumigaw, "Kataksilan! Kataksilan!" Ipinatawag ni Jehoiada na saserdote ang mga pinuno ng tig-100 na nangangasiwa sa hukbo at sinabi sa kanila, ilabas siya sa gitna ng mga hanay at patayin ang sinumang susunod sa kanya. Sapagkat sinabi ng saserdote, huwag ninyo siyang patayin sa templo ni Yahweh. Kaya dinakip nila si Athaliah at nang dumating siya sa kabasan ng tarangkahan ng palasyo, doon nila siya pinatay. Pagkatapos Tabasan o labasan? Baka labasan ito, sis. Oo. Okay po. Baka? Oo. Akala ko nga ubasan eh. Ubasan. Labasan ang tarangkahan ng palasyo. Doon nila siya pinatay. Pagkatapos ay gumawa ng tipan si Jehoiada, siya, ang mga tao at ang hari, na sila ay magiging bayan ni Yahweh. Pumunta ang lahat ng tao sa templo ni Baal at winasak ito. Binuwag nila ang mga altar at ang mga ribulto at pinatay si Mathan na pari ni Baal sa harap ng mga altar. Ipinagkatiwala naman ni Jehoiada ang pangangasiwa sa templo ni Yahweh sa kamay ng mga saserdoteng Levita.
na inilaan ni Haring David upang maghandog ng mga handog na susunugin kay Yahweh ayon sa nasusulat sa tipan ng alahayam na may kagalakan at pag-awit gaya ng inuutos ni David. Nagtalaga rin siya ng mga bantay sa mga pintuan ng templo ni Yahweh upang walang sinumang maruming tao ang makapasok. Kasama niya ang mga pinuno ng tig-100, ang mga angkan ng hari, ang mga pinuno ng bayan, at ang buong sambahayan. Ibinaba nila ang hari mula sa templo ni Yahweh at pumasok sila sa palasyo sa pamamagitan ng taas na pinto. Iniupo nila ang hari sa trono ni David. Nagsaya ang buong sambahayan at naging panatag ang lungsod sapagkat si Athaliah ay pinatay na sa pamamagitan ng tabak. Wala akong komento. Kayo po, meron reaction? Ganito lang yung pan. Wala akong comment. Malinaw naman, ano? Malinaw po. Salamat. Tuloy natin, sis. Kung wala nang komento. Kabanata 24. Pinaayos ni Joash ang templo ni Yahweh. 7 taong gulang si Joash Ito na yung huli. nang siya ay maging hari. At naghari siya sa Jerusalem sa loob ng 40 taon. Wow. Ang pangalan ng kanyang ina ay Zibiah na taga Beersheba. Ginawa ni Joash ang tama sa paningin ni Yahweh sa lahat ng araw ni Jehoiada na saserdote. Pinili ni Jehoiada ang 2 asawa para sa kanya at nagkaanak siya ng mga lalaki at babae. Pagkaraan ng ilang panahon, inilagay ni Haring Joash sa kanyang puso ang pagpapaayos sa templo ni Yahweh. Tinawag niya ang mga saserdote at ang mga Levita at sinabi sa kanila, "Pumunta kayo sa mga bayan ng Judea at tipunin ang salaping ibinibigay taon-taon ng buong Israel para sa pagkukumpuni sa templo ng ating alahayam. Gawin ninyo ito agad." Ngunit hindi ito agad isinagawa ng mga Levita. Kaya't ipinatawag ng hari si Jehoiada na punong saserdote at sinabi, "Bakit hindi mo inuutos sa mga Levita na tipunin mula sa Judea at Jerusalem ang mga ikapu na itinakda ni Moises na lingkod ni Yahweh at ng kapulungan ng Israel para sa templo ni Yahweh?" Ang mga anak na masamang si Athaliah ay pumasok sa templo ni Yahweh at ginamit pa ang mga banal na kagamitan para sa pagsamba kay Baal. Sa utos ng hari, gumawa sila ng isang kaban at inilagay ito sa labas ng pintuan ng templo ni Yahweh. Isang proklamasyon ang ipinahayag sa buong Judea at Jerusalem na dapat nilang dalhin kay Yahweh ang mga ikapu na itinakda ni Moises na lingkod ng alahayam para sa Israel sa ilang. At ang buong bayan ng Israel at ang mga opisyal ay nagdala ng kanilang mga handog ng may kagalakan at inuhulog nila ito sa kaban hanggang sa mapuno ito. Tuwing dinadala ng mga Levita ang kaban sa mga tagapamahala ng hari at nakikita nilang marami na ang salapi, ang kalihim ng hari at ang pinuno ng mga saserdote ay pumupunta at inilalabas ang laman ng kaban sa kamuling inilalagay ito sa dating pwesto. Ginagawa nila ito araw-araw at marami silang nakukolektang salapi.
ipinagkaloob ng hari at ni Jehoiada ang salapi sa mga manggagawa ng templo ni Yahweh. Nagpasahod sila ng mga mason, karpintero, at manggagawa ng bakal at tanso upang ayusin ang templo. Masigasig ang mga lalaking nangangasiwa sa gawain at ang pagkukumpuni ng templo ni Yahweh ay mabilis na naisagawa ayon sa dating disenyo. Nang matapos nila ang lahat, ang natirang salapi ay dinala nila kay Haring Joash at kay Jehoiada at ginamit ito sa paggawa ng mga kasangkapan para sa paglilingkod sa templo. Mga kasangkapan para sa mga handog na sinunog at mga pinggan at iba pang kagamitang ginto at pilak. Hanggang nabubuhay si Jehoiada, patuloy na iniaalay ang mga handog na sinusunog sa templo ni Yahweh. Nang matanda na si Jehoiada ay sagana na sa mga taon. Namatay siya sa gulang na 130. Tagal ah. Dahil sa kabutihang ginawa niya para sa Israel at para kay Yahweh at sa kanyang templo. Inilibing siya kasama ng mga hari sa lungsod ni David. Si Haring Joash ay naging masama. Pagkamatay ni Jehoiada, ang mga pinuno ng sambahayan ni David ay nagbigay galang kay Haring Joash at siya ay nakinig sa kanila. Tinalikuran nila ang templo ni Yahweh, ang alahayam ng kanilang mga ninuno, at sumamba sa mga Asherah, Poles, at mga idolo. Asherah Poles. Asherah Poles at Oo. mga idolo. Dahil dito, nagalit si Yahweh sa Judea at Jerusalem. Ah. Bagamat nagsugo si Yahweh ng mga propeta upang ibalik sila sa kanya at binalaan sila ng mga ito, ayaw pa rin nilang makinig. At dumating ang espiritu ng alahayam kay Sekaraya, na anak ni Jehoiada, Jehoiada. na punong saserdote. Tumayo Jehoiada, na punong saserdote. Tumayo siya sa harapan ng bayan at sinabi, ito ang sabi ng alahayam. Bakit ninyo nilalabag ang mga utos ni Yahweh? Hindi kayo magtatagumpay, sapagkat tinalikuran ninyo si Yahweh. Kayo rin ay kanyang tinalikuran. Ngunit nagkaisa ang bayan laban kay Sekaraya. At ayon sa utos ni Haring Joash, binato nila siya hanggang sa mamatay sa looban ng templo ni Yahweh. Hindi inalala ni Haring Joash na ang kabutihang ginawa sa kanya ng ama na Sekaraya, na si Jehoiada, kundi pinapatay pa niya ito. At habang namamatay si Sekaraya, ay nagsabi siya, pagmasdan nawa ito ni Yahweh at gantihan ka. Nang sumapit ang pagtatapos ng taon, ang hukbo ng Aram ay lumusob laban kay Haring Joash. Nilusob nila ang Judea at Jerusalem. Pinatay ang mga pinuno ng bayan at dinala ang kanilang mga samsam sa hari sa Damascus. Kahit kakaunti lamang ang hukbo ng Aram, ibinigay ni Yahweh sa kanilang kamay ang isang malaking hukbo, sapagkat itinakwil ng sambahayan ni David si Yahweh. Kaya pinarusahan si Haring Joash
Nang umurong ang mga Aramean, iniwan nilang malubhang sugatan si Haring Joash, at ang kanyang mga opisyal ay nagsabwatan laban sa kanya dahil sa pagpatay niya kay Sekariya na anak ni Jehoiada, na punong saserdote, at pinatay nila siya habang siya ay nagpapahinga sa kanyang higaan. Siya ay namatay at inilibing sa lungsod ni David, ngunit hindi sa libingan ng mga hari. Ang mga nagkanulo sa kanya ay sina Zabad na anak ni Shemai, isang babaeng Ammonite, at Jehozabad na anak ni Shimrit, isang babaeng Moabite. Ang tala ng kanyang mga anak, ang mga propesiya tungkol sa kanya, at ang kasaysayan ng pagkukumpuni sa templo ni Yahweh ay nakasulat sa aklat ng mga hari ng sambahayan ni David. At si Amaziah na kanyang anak ang humalili sa kanya bilang hari. So, papatunayan natin na si Sis Maria ay isang Ephraimite, no? Sa kanyang pagbabasa. Di ba, mga Ephraimite may katigagan din. Pero diba si Joash, di ba, umpisa niya righteous siya. Pero nung umatay si apo ng saserdoteng si Jehoiada, pinuntahan siya ng mga pinuno ng sabayan ni David at siya ay nakinig sa kanila. So may mga pakana ng mga paglalagay ng mga ng mga idolatry ay yung mga pinuno ng sambayan ni David. Hindi pa rin nila nakakalimutan. Kasi alalahanin natin, nandito pa ang mga anak ni Atalia, buhay pa. So yung mga Kanaanite. So siguro naging mga pinuno ang mga anak ni Atalia, kaya na-influensyahan si Joash. Alalahanin si Joash, sanay siya na nandiyan ang saserdoteng si Jehoiada. Kaya nakikinig naman siya ngayon sa mga pinuno. At ayun nga, nailigaw. Tapos, ano pa ba itong... So, mahalaga talaga yung pinakikinggan, bagay bata pa siya noon. At saka ito yung ginagaya ng yung isang kaban ay naggumawa sila ng isang kaban na araw doon inuhulog ang mga tithes. Ewan ko, pero sa bagay, ginawa rin ito sa dati natin, pero ito yung nasa sa atin kasi kung ikasampu ba yung binibigay mo, ito po, di ba? So ito ay naging ito ang naging ways and means nila para makakolekta. Hindi dumadaan sa kung sino-sinong dumidiretso sa mga Levita, di ba? Tapos yung Levita nagdadala sa templo at ilalagay sa kaban ng tipan. Kaban na Kaban ng yaman nila. Kaban ng yaman. Tapos ang doon, pinili ni Jehoiada ang dalawang asawa ni Joash. Na siguro mga Israelita dito o mga Levita, no? At kaya maganda rin ang naging foundation niya dapat. Kaya lang yun nga, na-influensyahan siya ng mga puno ng mga punong ng mga sambahayan ni David. So talagang mahalaga kasi kung sino yung advisor ng hari. Yung pinakikinggan mo. Oo. Kasi nung buhay pa si Jehoiada, yun ang kanyang advisor na kumbaga tapat na naglilingkod sa alahayam. Pero simula nung namatay si Jehoiada, walang nang nabanggit kung sino ang pumalit kay Jehoiada bilang punong saserdote. Oo nga. Tapos tingin mo ba ito ma-applicable ba sa ating kapanahunan, mga
mga nag-a-advise, mga nakapalibot sa ating mga namumuno. Oo, Napansin malaki ko, ang impluwensya Pati ng sa mga US no? Pati ng sa mga Western. advisor. Pati napansin ko yung rin mga yan, mga sis, nung tumalikod si, ano to, Joas ba to? Oo. opo. Nung tumalikod siya, hindi naman siya pinarusahan agad, ano? Nung nakinig siya doon sa mga advice ng mga, ano, mga pinuno. Ang parusa sa Nagpadala pa kanya, yung pinalusob siya sa aram. nagpadala pa muna ng emisaryo, ang alahayam, para balaan siya. Pero hindi Pero niya di siya sinabi, nakinig. Oo. hindi siya nakinig. So, makatwiran talaga ang alahayam. Hindi siya agad-agad, binibigyan ka pa rin niya ng ano, ng pagkakataon na bumalik ulit sa kanya. Ngayon, ilang beses ka nang pinapadalahan at di ka talaga nakikinig, ayun na yung final. Parusa na ang darating sa'yo. At Hindi saka, na emisyaryo. Parusa na. pinatay dito si Karay sa loob mismo ng looban ng templo sa courtyard. Hindi ko Diba? alam kung ano yung hindi ko alam kung ano yung kadahilanan diyan. Paano siya napapaniwala samantalang nakikita niya yung mga ebidensya na nagiging maayos sila, nagiging payapa sila, nagiging marangya sila. Hindi ko alam kung ano yung nagiging nakaka-convince sa kanya para talikuran ng alahayo. Tumitingala siya sa authority kasi. Mm. Nasanay siguro siya na kailangan may authority sa atin. Napaka-powerful ng mga pangakit ng tawag ito. Mga advisor. Oo, yung pangakit ng mga advisor niya para sundin niya yon, di ba? Yun ang tataka ko kasi, para sundin niya yon. O, namatay lang si si Haida tumaliktad na lang siya, bumaliktad na siya kagad. Anong meron? Hindi kaya kadikit niya yun nung araw pa. Baka mga pinsan niya, no? Kasi mga anak siguro to ni Atalia. Yan ang pinagtataka ko dyan. Ang bilis niyang ang bilis niyang magbago ng Turnover, no? Oo, di ba? Ang Parang bilis. naka-anak siya kay Jehoiada. Parang Di ba? Kung talagang, parang tayo, di ba? Nakasunod tayo sa mensahero. Hindi tayo matinag kahit mano. Pero siya iba. Nakikita niya na, nararanasan niya na, nararamdaman niya na. Pero nung namatay nga yung si Jehoiada, bigla siyang ganyan ang nangyari sa kanya. Pero bakit kaya wala nang nabanggit na kung sino ang pumalit kay Jehoiada na punong saserdote? Wala na. Kasi yun ang Tsaka yung Si pinadala. Karaya nga, sis, di ba? Si Karaya. Oo, Kaya dapat si pinatay. Sikaraya. Kaso pinapatay niya. Pinapatay niya. Yun nga nagtataka nga ako dyan pinapatay niya. Bakit? So, ibig sabihin talagang may Siya ba ang nagpapatay? Baka yung mga advisor niya. Kasi taliwas sa kanilang mga mga interest. Kasi ayaw nila may influensya si Joash ulit. Hindi nga, para maniwala siya na gano'n. Para faction. Yung mga faction talaga. Para maniwala siya na gano'n, instruction yun So, hindi buo. Siguro alam nilang weakness ni Haring Joash at yun ang kanilang inano sa kanya. Na babae. Hindi, maaring halimbawa, hindi pa nakakaranas ng mga ibang na pinagbabawal sa mga Israelita, pinatikim sa kanya, nagustuhan niya, ganyan. Diba? So, hindi natin alam, baka magaling mambola o manguto ang mga Kanaanita, diba? Nakuha Mga katagal niya nakilala to. siguro mga Yung Canaanites yung lahing Canaanites yung kanyang pinsan mga niya. advisors. Yung mga pinuno na yan, makakilala niya yan, makadikit niya Mga siguro yan. kamag-anak ni Atalia, ni Ahab. Mga anak ni Ahab kasi, mga apo ni Ahab.
Hindi basta-basta lang. Siguro siyempre may bonding na sila doon pa para tumalikod siya ng gano'n. Naano lang ako, na-amaze lang ako bigla siya tumalikod. Gano'n-gano'n lang. Hindi masyadong in-explain sa Torah kung ano yung kadahilanan na pagbaligtad niya. Hindi katulad ni ano ni nung ibang mga hari, pinapaliwanag. Ganito hindi. Pero sa kasaysayan ng binabasa natin mula nung inilabas ni Moses ang mga Israelita sa Egypt, di ba napakadaling makalimot ng mga Yung nga, Israelita? sobra, oo. Yung umakyat Hmm. lang sa si si Moises sa ano, sa Samantalang ang Sinai. kasama na nila that time ay si Yahweh the Son. Yung yawan sa Pero yun Yun na nga naglabas siguro sa napakadali baka, kanila. nilang baka kalimutan. noon pa man parang may mind control na eh, no? Hindi kaya? Ano yun ang naglabas sa kanila sa ano, sa Egypt. Tapos yun nga, nakikita na nila pero ang bilis ano, ang bilis nilang Nakita na parang nila ang dakilang kapangyarihan ng Alahayam. hmm, Pero tumalikod pa rin sila at tapos naghimagsik. pag mainit, mayroon silang ano, may nagkukulimlim sa kanila para hindi sila maano ng araw. Pag gabi, mayroon silang liwanag. Ang galing. Hmm. Di pa rin sila ano, tumaano pa rin, mabilis pa rin silang Naghimagsik tumalikod. pa rin. Parang ano Nagkora. din yan, no? Di ba kahit, kahit naman di ba ang magulang mo, araw-araw mo kasama, mahal mo. Pero minsan, ano, yung nagre-rebelde yung mga bata. Parang ganun, yung take it for granted na nandyan lang naman yan, di ba? Yung ano, Parang ganon. Tama. sariling layo kung gusto ko ganyan. Wala, ano, ayaw nila ng ano, nagre-rebelde, parang ayaw nila ng pinagsasabihan, Parang ayaw dumadating nila ang may point. sinusunod. Oo, ang point na ayaw na dinidiktahan. Parang gano'n, parang naging nature talaga ng Gusto tao ng yun. kalayaan. Oo, Oo, yung yun. kalayaan. Ayaw nila ng Oo, righteousness. Oo. Ayaw nila na may pumipigil. yun ang Oo. Hindi naman yan nila alam ang righteousness kasi good definition nun, di ba? Parang ipa na democracy. lang. Ayaw, pag sinabi mong ano, at taliwan sa ginagawa. Although hindi nila alam na kasalanan yung ginagawa nila. Ganun lang, naging nature lang talaga. Kaya naman talagang nawili yung mga kababayan natin sa demokrasya eh. Dahil Nawilit. yan ang gusto nila. From the start, hinangad na nila magkaroon ng kalayaan. Kasi nung tumalikod si ano, tawag dito, pati lahat ng peace. Siyempre, nawala lahat yun. Oo. Kaya talaga isa sa mga tactics ng serpent, ibibigay ko sa inyo kung ano ang gusto nyo. Ano naman ganyan na sinabi sa kanya. Hmm. Yung hindi ibinibigay sa inyo, ako magbibigay niyan sa inyo. Sumunod lang kayo sa akin. Napakadali ng mga Israelita na sumunod. Dahil from the start, ang gusto talaga nila yung malaya. Hmm. Malaya. Pero naman, kumbaga, kung susunod ka lang naman sa alahayam, di ba sabi nga, ang kanyang pamatok ay magaan. Hindi naman tayo binigyan ng batas para pahirapan, kundi para pagaanin ang buhay. Kasi yun doon sa 10 utos, marami ang ano doon eh. Marami kasi ang hindi mo pwedeng gawin pag binabasa mo siya. Yun, Lalo yun na nga. yung mag-asawa ka ng madami. Siyempre, hari siya, di ba? Pero 'di ba nung dumating si King Yahweh parang pinagaan niya yung buhay ng ano, mga Israelita. Israel. Itinuwid Ng mga niya ano, yung Juda. mga Puro tribe of batas, Judah yun. 'di ba? True. Itinuwid niya yung mga batas na pinapatupad ng mga Romano.
na napakahigpit ng batas na pinapatupad ng mga Romano. Tinuwid niya yun. Kasi masyadong literal ang pagpapatupad ng batas nung panahon ng mga Romano. Kaya nung dumating si King Yahweh, Ah, itinuwid niya yun. so may Torah na nun. Oo, yun nga. Hindi kasi Yung corrupted. yung nung panahon ng ng mga Romano, ay di ba nakuha na nga nila ang Torah? Mm. Yung corrupted na binabasa natin ay yun na rin ang kanilang pinasusunod. Kasi Yeah. na-impluwensyahan na sila that time ng ng doktrina. Doktrina ng mga ng mga ah, Pariseo. Yun ang sabi ng ng sultan eh. Tigas ulo. Oo, tigas Tigas ulo ulo. talaga. Katulad ngayon, pati pag-celebrate natin, hindi tayo united. Pero iba sa atin, matigas ang ulo. Oo, tigas ulo eh. Wala tayong magagawa dyan kasi kung ayaw nilang tatanggapin yung mga pinapakita natin na mga sa kanila material para makumbinsi sila na gano'n, yun ang problema. Matagal na panahon na yan, tutugunan nila yung mga kapistahan na yan ng mali ang bilang. Talagang Naka, matigas ang ulo nakakalungkot. ng ating Samantalang mga meron ng ebidensya kapatid. kayo na nakita na nagkaroon ng Passover, tsaka unleavened, April na 3 and 4. Tapos Sabat ng Asinggo. Sige, Nawa tuloy. magkaroon pa rin ng Kaya pa yan, sis, yung no? Kaya pa rin pagkakaisa. ito. Marker. Marker na pala. Hindi na, tama na, marker. Oo, marker Then, na kasi medyo order. na tayo. Sambayan nito. Mag-overtime tayo. Aring Amazia. Sambayan. Basta nung may mga naging righteous pero sa House of David, Kay Ephraim wala eh. Sa Ephraim, Tuwain. wala talagang naging righteous na hari. Tuwain. Sabi nga ng Sultan dati, ang Ephraim, ang mga Ephraimites, number 1 na reklamador. Hmm. Iba binigay sila ng Kaya naman kumbaga matagal tayong pinagharian ng ng doktrinang relihiyon. Hmm. Nasakop tayo ng mahabang panahon. Anong At, meron sa at talagang totally Ephraim? nakalimutan na yung nakalimutan na ang Madali, Torah, madali, madali tayong Torah and magbago ng isip. Covenants. Madali tayong hikayatin. Anong Oo. nakita ni Jacob kay Ephraim? Kalapati. Mga kalapati. Mga kalapating Ano? mababang lipad. Diba nasa Tapos, Hosea? Di ba? Ephraim, Oo. mga kalapati daw. Sinertify pa ng alahayam. O, di ba? Ang panganay ko ay si Ephraim. Sabi niya pang gano'n. O. Eh di, ano nakita ng alahayam? Sa Ephraim. Siguro kung wala yung basbas ni Jacob kay Jacob. Ephraim, Hmm. baka hindi na tayo nakasama doon sa sa chosen people. Chosen people. Ang bilis nating Senseless. sumama. Ang bilis Mga natin senseless. maniwala. Ewan ko. Nauso ang TikTok, puro TikTok na. Dali Pero nating maingganyo sa uso. Ang dali nga natin Senseless. mag-adapt eh. Oo, Oo. senseless. Kung ano yung trending, lahat na. Lahat na. Hmm. Talagang nandun eh. Lahat na sinabi ng Sultan bilang Ephraimites. Pasok tayo eh. Pasok na pasok sa Pasok tayo eh. description. Mahuhuli ka naman pag hindi ka babagay. Hmm. Reklamador. Gaya-gaya, no? Gusto lahat eh. Ganun tayo. Di ba binigyan nga ng lupain?
Ano sabi? Di sa amin kasya to. Ang liit-liit nito. Hindi muna nila, hindi muna nila tiran lang muna pansamantala. Sabi na, Hindi, maglinis kayo, linisin niyo yung kagubatan. di ba? Sabi, hindi sige kabugubatan, ayusin niyo yung ano, nagreklamo muna bago gumawa. Mm. Kaya, kaya nga yung mga terraces na type na mga pagtatanim, alam ko Ephraimites talaga yun. Tsaka Manasseh. Tsaka mahilig tumawad. Hindi na lang kung ano yung ako tatawad pa. Ganon din naman ang Manasseh. Parehas lang sila magkapatid eh. Sabagay, oo. Kahit mga sa Arab, ano lang. Hindi, pero ano yan, May hagel-hagel. ugali ng ano yan, anak ni Joseph. Hmm. Ay, gobernador yung tatay. Hmm. Lagi nangahagel, no? Hmm. Siyempre, nakita nila yun. So, yun. Ah, tingnan natin yung 11. Tingnan natin yung 11 kung ano. Si ano yun, di ba? Ano after ng ang recording natin, bro? Meron kang musika, sis? Okay. Sige, hanap tayo. Okay. Walang traffic ngayon kasi sabi nila patay pa daw ang ang Kristo. Mm. Ang Kristo. Stop. Kaya Ayun po. Eto, ayoko nang mawalay pa. Yan. yada. Work today is broken. Every day, people juggle so many different tools just to get work done. A simple Ayoko nang mawalay pa sa presensya mo. Sapat na sa'kin ang madama ang kalwalhatian mo. Ngayon ayoko na mawalay pa sa paglilingkod sa'yo, aking Ama. Mga kautusan ay aking susundin hanggang sa iyong pagdating.
mawalay pa sa presensya mo. Sapat na sa'kin na madama ang kalwalhatian mo. Ngayon ayoko nang mawalay pa sa paglilingkod sa'yo, aking Ama. Mga kautusan ay aking susundin hanggang sa iyong pagdating. Purihin ka, aking Ama, alahayam na dakila. Sa'yo'y magpupuri, kami magpupunyi, sumasamba sa'yo, aming Ama. Purihin ka, aking Ama, alahayam na dakila. Sa'yo'y magpupuri, kami magpupunyi, sumasamba sa'yo, aming Ama. Sa piling mo ay langit na aming abay ahawa. Nagpupunyi itong buhay sa'yo, Haring Yahawasyay. Iyada, salamat mga kapatid. Be blessed.